Before we start, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa umagang ito. You brought us here, Panginoon. Lord, we give our life and heart, Panginoon, sa iyo. Mangusap ka, Panginoon, sa umagang ito in a personal way. At tunay, we acknowledge your presence and your Holy Spirit, Panginoon, na mangusap ka in a personal way sa oras na ito. Lord, buksan mo yung mga tenga namin, ang aming puso to hear, Panginoon, to listen to your word, Panginoon. At ikaw yung mag-glorify, ikaw yung maitaas namin at tunay na ito ay maging hope, Panginoon, at maging reminder sa aming buhay na magbigay, Lord, ng papurit pasasalamat sa iyo. Lord, itago mo po ako sa iyong likod ng iyong kapangyarihan at hindi po yung kahinaan ko yung makita, kundi ikaw, Panginoon, ang tunay na mag-express o shine, Panginoon, sa oras na ito. I truly entrust everything sa iyo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ang topic po natin this month is the honor and obedience. Tama po ba? At ito po ang huling pagkakataon na to celebrate yung Youth Month. Okay, no? So, na-bless ba kayo sa isang buwan ng ating Youth Month, no? The title of my message today is the right value and relationship towards God. So, ano to? Kumbaga, it signifies na ano ba yung tamang pamamaraan na naaayon sa Diyos. Right values and relationship towards God. Ang key verse po natin is Ephesians chapter 6, verse 1 to 9. Regarding po sa ating topic is honor and obedience. Ang nakita ko po dito at kung ating i-identify ano ba yung honor, sabi po dito, ang honor o ang karangalan ay pagbibigay ng mataas na pagkilala at respeto sa halaga ng Diyos, pinuno, mga katungkulan na tao, may katungkulan na tao, magulang o kapatid. So, nakikita na natin, mga kapatid, na ano ba yung pamantayan ng Diyos? O ano ba yung nakikita mo to honor God? So, ito ay isang pagbibigay ng mataas na pagkakilala. So, paano ba natin ine-express o nakikita yung ating buhay na tayo ay we honor God? Pangalawa, and obedience. Ang obedience ay ang pagpapasya na magpasakop sa pagsunod ayon sa utos at batas. So, yan yung sinasabi ng dictionary o doon sa Tagalog version ng dictionary na nakikita natin na yung obedience and honor ay yung pagpapasya mo sa papapasyang magpasakop sa pagsunod ayon sa utos o batas. Tama po ba? Amen? At in the Old Testament, mga kapatid, in Deuteronomy chapter 11, verse 1 to 2, ang sabi po dito ay, love the Lord your God and keep His requirement, His decree, His law, and His command. Always remember today that your children were not one who saw and experienced the discipline of the Lord your God, His majesty, His mighty hand, His outreach arm. So, kung gusto mo palang makita yung kadakilaan ng Diyos o kung gusto mong makita yung kapangyarihan ng Diyos, ang unang sabi niya sa verse 11 ay, love the Lord your God, which we honor God. So, yung pagpapakita mo ng pag-ibig sa Diyos, ito ay tumbas ng you honor God. Tama? At sabi pa dito, and keep His requirements, His decree, His law, and His command. So, yung keeping His requirements simplifies it, we obey God. So, hindi mo pala makikita yung kadakilaan ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo makikitaan yung kadakilaan ng Diyos. At hindi mo siya ma-obey ng wholeheartedly because you can't honor God. Kaya
This thing reminds us na paano ba? Ano ba sa buhay natin? How to honor God. Kaya ngayon, tayo ay nagkakaroon ng water baptism. Amen. Pakihinaan po yung nag-feedback. Magkakaroon po tayo today ng water baptism. At water baptism is symbolize ng pagsunod mo sa Diyos. At habang ako po ay nagtuturo ng lesson about baptism, is ito pala yung first step, di ba, sa pagsunod sa Panginoon. At the symbolize of baptism is, sinasabi dito ay baptizo, so lubog. At yung paglubog nito ay yung kamatayan and the resurrection of God. Ibig sabihin, nalibing na yung luma mong pagkatao at binigyan ka na ng bagong pagkatao, nakasama si Kristo. At kaya, I'm so blessed na this church ay nagkakaroon ng bunga. Bunga na kung saan ay we multiply, we share the Word of God upang magkaroon ng panibagong buhay yung mga taong wala. Yung mga nandoon sa panahon ng sila ay wala sa Panginoon, nagkakaroon ng buhay. And I'm so blessed, this kahapon po, I encountered si Ate Isay. Si Ate Isay po is, siya po ay Bible study ni Ate Jo, at saka ni Ate Glea, nila Ate Nini. At siya po ay taga-Tubigan, tama? And the experience is, he want to serve the Lord bilang isang servant, but there is something problem. May problema. Pero when she encountered the Lord, there is hope. Diba? Na nakikita natin sa buhay natin na, I want to honor God, I want to obey God, pero meron akong problemang nararamdaman. Pero hindi hadlang yon, sabi ko sa kanya. Dahil ang salvation ng Panginoon is complete. Amen? At bumuhos yung luha, bumuhos yung pagpapala ng Panginoon. At naramdaman niya, ako mismo nakita ko, how Ate Isay biniles ng Panginoon. Pakpakan natin ng Panginoon, kapatid. Kaya in the New Testament, there is a practical teaching about honor and obedience to God. Kaya ito nga po yung pinamagatan kong the right values and relationship towards God. So nakikita natin, kaya in the book of Ephesians, pinakita dito ng Panginoon yung condition ng church to Christ and Christ to church. So ano ba yung position ng church to Christ? And ano ba yung condition ni Kristo in the church? So sino ba yung church? Ito po ba tayo? No. Yung sarili natin ng church. Ano yung condition ng church sa Panginoon? Jesucristo. Pangalawa, the unity of spiritual gift to build up body of Christ. Kung paano binubuo tayo ni Kristo in a unified body. Pangatlo, ay it is subject doon sa values and relationship ng family and the master and the worker. Amen. So yan nga, in the New Testament, there is a practical teaching about the honor and obedience to God. So in Ephesians chapter 6 verse 1 to 9, let us read. Ang sabi po diyan, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Yan po yung sinasabi sa unang verse. Sabi, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So makikita natin na itinatama ng Diyos yung yung mga bagay na may mali o may kulang o kung paano mo ba ino-obey o kung paano mo sinusunod, paano mo binibigyan ng halaga yung Panginoon
bilang isang anak ng Diyos o bilang isang anak, bilang isang daughter, bilang isang son. Lahat tayo dumaan dyan. But, syempre, ang importante dyan, in the Lord. Tanggalin mo yung in the Lord. Tanggalin natin siya in the Lord. Children, obey your parent, for this is right. May kulang? Meron. Yung guidance ng Panginoon. Yung sovereignty ng Panginoon, wala. Kaya anong merong siya? Anong nangyayari? Merong kulang. May magiging problema kung wala yung Panginoon. Kaya sa pamilya, ang Diyos yung author ng family. So dapat Christ-centered ang family. Kaya if the church or kung yung family is not Christ-centered, you can obey our parents. Experience ng mga ano yan, mga nanay at tatay. Diba? Minsan kinakausap ako ng mga nanay at tatay. Pastor, kausapin mo nga yung anak ko. Anong problema? Pero sana, nakikita natin yung sitwasyon. Nakikita mo yung sitwasyon mo. If we failed doon sa obedience, kung yung anak failed sa obedience, maybe the parents failed the obedience. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ang sabi diyan. So, ano ba yung first commandment? Yung first commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Anong connect noon, pastor? Love the Lord your God. Pero, hindi naman siya parent. Pero kung makikita mo yung sovereignty ng Panginoon, doon sa kanyang will, there will be an obedient and honor. So dapat makita mo muna yung kadakilaan ng Diyos para ma-perform mo how to obey. Amen? So yun eh. So nakikita natin, ano ba yung sitwasyon ng pamilya natin, ano ba yung sitwasyon sa trabaho, ano ba yung sitwasyon sa'yo, sa personal experience mo sa Panginoon. Okay ba? Kaya natutuwa po ako sa mga kabataan natin dahil nakikita ko yung liwanag. Nakikita ko yung difference. Merong na silang distinction about doon sa ibang level ng kabataan. So, dito, it reminds us. Kaya I'm so blessed in this verse. Bakit? Merong talata na sinasabi ang banal na kasulatan, ang Diyos, na we should obey our parents and honor and mother and father. Tayo bilang isang mga anak, maging bukas yung puso natin. Maging bukas yung spiritual eyes natin. Maging bukas yung puso natin. Kung nakikita mo sa buhay natin, mga parents, wag na nating konsintihin. Diba? Yung mga anak natin doon sa mga bagay na hindi naka-align sa will ng Panginoon. Iyan yung minsan na nakikita natin, Pastor, bakit ganito yung problema sa anak ko? Teka muna, bumalik ka muna sa pagiging parent. Bumalik muna tayo kung paano nangungusap una yung Panginoon bilang isang parent. Kaya dito, makikita natin, giving God your complete devotion and making Him the ultimate priority in your life. Iyan ang sinasabi dyan, kapatid. Bilang we honor God, kung paano natin ma-obey yung ating parents, di ba? As a children, una, dapat we giving your complete devotion and making Him the ultimate priority sa buhay natin. Kaya kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, dapat sa inyo pa lang nabubuo na yung ultimate priority, yung Diyos. Kaya ang pamilya may maayos na values and relationship. Kaya right, sabi nga nun. Pangalawa,
Ang sabi diyan, so that if you may go well with you, with you, with you, and that you may enjoy long life on earth. Kaya sabing ganon, yung mga anak na nag-o-obey sa parents and ino-honor yung kanyang mga magulang, ang sabi diyan, it may go well. So nakita nyo na yung difference ng may kahinaan at may kalakasan. Kung mahina tayo sa Word of God, may mga shortcomings. Pero when we see the strong point ng doon sa relationship to God, magmamanifest. Kaya nakaka-bless yung ating devotion. Personal. Napaka-personal. Ang sabi niya, parang kagaya niya si David. Nakita niyo yung fall short when nagmi-ministry pero wala namang palang glory. But now, na-transform. May pagbabago. Why? Because nakita niya sa buhay niya how he honor God. And I'm sorry, Pastor RH. And di ba si RH, kinukwento niya yung nanay niya. Kinukwento niya yung tatay niya. Kung paano sila iginaid. Saan? Sa pananampalataya sa Panginoon. Biruin mo, tama 16, Pastor? 16 children. Tapos, sasabihin dito, children, obey your parents. Diba, ang sarap nun? Diba ang ganda nun? Na parang, kung nasaan yung pananampalataya ng magulang, andun yung mga anak. Amen? At isang isang victory. Isang parang, ito yung mga dream ng isang nanay at tatay na makita ang bawat pamilya na buo sa Panginoon. Kaya magmamanifest yung obedient. Secondly, Father, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Yung exasperate, ang ibig sabihin diyan, galit. Huwag mong ibuyo sa galit yung anak mo. At sabi diyan, bring them up in the training and instruction of the Lord. So, importante pala yon. Dapat ikaw, ma-experience mo muna yung training ng Diyos bilang magulang. Dapat, mas sabi nga doon, as a leader, dapat, mas malayo yung step mo o mas advance ka. Natutunan ko yan sa training doon sa music ministry. Doon sa dapat, KRH, natutunan ko yan. Na dapat, advance ka. Saan? Doon sa faith na meron ka. Para hindi ka mahuli. At syempre, kung tayo bilang isang leader, isang nanay at tatay, bilang isang parent, dapat makita sa iyo yung honor. Makita yung character. Makita saan? Yung leadership. Makita yung pagiging isang tatay at nanay. Hindi yung bagay na, sige, okay na yan, anak. Bata pa naman yan. So, anong nangyari? Kahit bata, hindi na guide ng tama, ano nangyari? Kaya nung pagtanda, ang hirap. Ang hirap Ang hirap ng hilahin. Pastor, meron na sariling mundo yan. And, hindi naman huli pa ang panahon. Kapatid, there is hope. There is hope sa Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, slave, obey your earthly master in respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Amen. So, dito, ipinakita yung kondisyon naman ng relationship ng worker and master. So, how we deal yung pagiging natin, yung ating pagiging employee, for example, o pagiging mga boss, o kung tayo ay may business, paano tayo nagko-communicate, paano natin ine-express
yung pagiging boss natin sa ating mga worker. At sinasabi diyan mga kapatid ay slave, obey your earthly masters with respect and fear. Okay. So it's clearly na sinasabi to, we must honor our master. We honor our mga boss as we honor Christ. 'Di ba? Sino ba yung Christ? Siya yung King of Kings and Lord of Lords. Tapos dapat maintindihan natin, kapatid, yung condition doon sa slave and master. We are servant. Pero sa panahon noon, ang tawag slave. Pero now, we are not slave anymore. 'Di ba? We are what? Servant of the Lord, the Most High. Diba? Amen. And verse 6, ang sabi dyan, obey them, not only to win their favor when their eyes is only, but as slaves of Christ doing the will of God from your heart. Kaya nga sinabi ni Caleb din kanina, ay yung Diyos tumitingin sa puso natin. Pero ang sinasabi dito, obey them not only to win their favor when their eyes is on you. Let's say, mga kapatid, okay, gumagawa tayo sa mga trabaho sa bahay, di ba? Sa ating trabaho sa doon sa ating mga opisina, mga establishment o something na mga ating trabaho. So dapat maging faithful. Iyon ang sinasabi diyan. Maging faithful tayo doon sa ginagawa natin sa ating master. At kahit hindi tayo nakikita nila, merong Diyos na nakakakita sa ginagawa mo. Amen? At dahil dito, kung merong mga bagay na irregularities, sabing ganyan, alam natin na there is punishment, may judgment doon sa lahat ng ginagawa natin. Kaya be faithful. Ayun ang pinagtitinan. So, magandang relationship, values, and relationship towards God is kasama dito yung faithful servant. But as slave of Christ, doing the will of God from your heart. So, ibig sabihin, hindi lang yung galing. Hindi kailangan ng galing. Hindi kailangan ng talagang, kumbaga, top ka. Di ba? Minsan, yun pa yung nagiging reason. Dahil sa sobrang galing mo, mataas yung position mo, meron kang bagay na hindi mo nakikita na maging humble. So, yung will ng Panginoon will not nagmamanifest. So, yun yung mga bagay na to na sinasabi sa atin ng Panginoon na maging faithful tayo, being a worker or maging master dahil nakikita tayo ng Panginoon. Sabi niya, serve wholeheartedly as it were serving the Lord, not people. So, ginagawa mo to para hindi ma-impress ang tao. Diba? Sa ministry, ginagalingan mo. Kahit anong dami ng bagay na sharean mo, it's not our credit. But ang credit noon sa Panginoon. Pero mapalad tayo, kapatid. Dahil doon sa mga ministry na ipinagkakaloob mo sa'yo, ginagawa sa'yo ng Panginoon, what? Ginagamit kang channel of blessing. Amen. At doon sa sinasabi mo na you honor God and He obey. Kaya kahapon, sabi ko nga doon sa Bible study, ay yung pagsunod sa Diyos ay isang pagiging pangako. Sabi niya nga dito, yung merong utos at pangako. Doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sabi niya, ituro natin sa kanila yung lahat ng bagay na pinag-uutos. Amen? So, isang bagay yon. Yung lahat ng pinag-uutos ng Diyos, i-honor Him. Honor your mother and father. Tama? Because it is the first commandment. Second, because you know that the Lord will reward each one of whatever good they do, whether they are slave or free. So, yan yung pangako. Sabi na, hahaba ang iyong buhay at the Lord will reward us. Dito ba yon? Pero ano yung reward natin?
ang unang i mo sa Panginoon, yung presence ng Lord. Yan ang reward mo sa Panginoon. Pangalawa, there will blessing. Sa kahulian, yung verse 9, ang sabi dito, "And master, treat your slave in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours in heaven, and there is no favoritism with him." So it is a reminder to us, mga kapatid, in verse 9, "Master, treat your slave in the same way." So ibig sabihin, give and take. Diba, ano? Yes, you are the master, pero ilagay mo rin yung sarili mo doon saan? Sa empleyado mo. Tignan mo rin, ano ba yung kondisyon nila. Diba? It's not about yes, ako personally, bilang tagasunod ng Panginoon, inilalagay ko yung sarili doon sa mga taong doon sa binabible studyhan namin. Ano ba yung condition nila? Ano ba yung kalalagayan nila? Hindi ko tinitingnan yung sarili natin na dapat, pero you lift them up sa Panginoon. Kaya, why do we fail? Bakit ba why did we fail in honoring and obeying? Bakit tayo nagfe-fail sa ganong sitwasyon? O bakit ba tayo, bumabaksak doon sa pagsunod and honoring God? So number 1, pride and self-will. So yan yung nagiging circumstance, yan yung nagiging problem that bakit tayo nagfe-fail? Una, pride and self. So alam natin yan mga kapatid, sabi diyan, it's difficult to submit to another authority. So kung mataas yung pride mo at meron kang self-will, it's difficult to submit to another authority. Mas tinitignan mo, mas tama ka, di ba? Hindi mo na, sinasarado mo na yung tenga mo o nagiging self-will. Dahil, parang nahihirapan kang sumunod. Tama? Amen? Kaya, it leads to resistance and desire to do things one own way. Kaya, iyan yung mga bagay na merong nagre-resist. Parang ayaw mo. Hindi ka makasunod. Why? Because merong tayong condition na ganito, pride and self. Second, why do we fail? Sabi niyan, fear of consequences. So meron kang fear saan? Sa mga consequences. Meron kang ayaw mong kinokontrol. There's a feeling of being controlled. Kaya the fear of consequences is meron tayong carrying negative consequence. Baka hindi maganda yan, hindi fit sa akin yan. Yun yung mga bagay na why we fall. Third, lack of trust. Hindi mo maibigay pa yung full, di ba, na trust. Lalo na sa yung mga kabataan, mahirap silang ngayon. Kumbaga, i-drive. So, dapat makuha mo na yung trust. Alam mo, sa panahon ng pagiging youth pastor ko, so, malalim dapat yung panalangin. Dapat maging open ka doon sa ano ba yung tama. Kinakausap mo lang in a person, mga heart to heart, man to man. Ayan, kami ni Kiel, lagi kaming nagkakaroon ng sharing about, syempre, kumbaga, kinakamusta ko sila. And ito yung bagay na minsan hindi natin maibigay. Hindi natin, laging merong boundaries. Lalong-lalo na to honor God, di ba? Why we are lacking? Kasi ayaw natin na ang Diyos yung magbigay. Kaya minsan dito tayo naglalak. Lacking of trust. Kaya sabing ganon, siguro, merong mga bagay na mga past experience na doon traumatize ka, pero yun yung yun yung nagiging barrier. Kaya hindi mo maibigay yung full. Pero yan yung mga bagay na dapat maintindihan natin why we fall in honoring and obeying. Ang huli ay lack of understanding.
minsan hindi natin nauunawaan. Amen. So, sometimes, yun yung reason behind ng hindi natin fully maunawaan o understand yung mga bagay. Maybe, nag-iisip ka ng maybe merong feeling of irregularity at you are not motivated to comply. Okay. So, ano naman yung counterpart nito? Ano ba naman kung tayo ay nagfo-fall doon sa honoring and obeying ng Panginoon o sa atin mismo, there is role. There is role of honor and obedience to God. So doon tayo kanina falling o nahihirapan tayo, bakit tayo nag-struggle. So ngayon naman, ito naman yung role. Ano yung role natin to honor and obedience to God? Number 1, honor as a foundation for obedience. Honor as a foundation for obedience. Kaya having a heart attitude of reverence and respect for God's authority. So you acknowledging yung sovereignty of God, yung authority ng Panginoon. Dahil you are having the heart to reverence. Hinahayaan mo na yung Diyos na magpasakop sa kalooban ng Panginoon. And there is a reverence and respect yung authority ng Diyos sa iyo. Kaya ito yung number 1 role, honor as a foundation of obedience. So dapat yung foundation natin, hindi naka-foundation sa atin lang. Dapat kasama ang Diyos doon sa foundation upang masunod mo yung Panginoon. Number 2, obedience as a reflection of honor. It comes from a place or genuine respect and understanding can be seen as a tangible expression of honor. Kapatid, ang sinasabi diyan, tangible expression. Nakikita. Alin? Yung reflection ng obedience sa iyo as we honor God. It comes from a place of a genuine respect and understanding. Dapat totoo tayo. Diba? Hindi tayo nagkukubli. At as we reflect, dapat maging transparent tayo. Diba? Kaya doon sa next part nung ating verse, doon sa Ephesians chapter 6, merong dito, yung sumunod na verse dito, sabi, isuot mo yung armor ng Panginoon. Ano yon? Yung helmet, yung breastplate, yung shield, yung belt, yung sapatos, para hindi makapenetrate yung kaaway sa atin. Sabing ganoon, para maprotektahan tayo o makonquer natin. Mabigyan natin ng victory, yung pag-strike ng kaaway sa atin. So yung reflection, dapat reflection ng Diyos. Kaya sabing ganon, yung armor na yon ay bigay ng Diyos sa atin. Ito yung bagay na obedience as reflection of honor. Dapat nagtatagpo sila. Amen? And yun nga, dapat totoo, genuine. Sana, di ba, tita, sino may mga Toyota dito, mga Toyota car? Di ba? Ano yung pinipili? Merong siyang replacement, pero merong genuine. Pero yung iba, minsan, saan pumupunta? Doon sa replacement kasi, yun yung mura. Doon ako makakatipid. Pero yung talagang tibay, hindi mo maaasahan. Di ba? Let's say, ang haba ng 5 years, doon sa original, pero doon sa maybe 1 year, 2 years. Kaya dapat, there is a genuine heart comes from God. Amen? Dapat maging tangible, maging reflection, nakikita na, sabing gano'n, Kaya doon sa, nakita ko ulit na, doon sa book of, doon sa lesson, sabi doon, sa baptism, isunuot mo na si Kristo. Doon sa huling part nung natin, sabi, isunuot mo na si Kristo bilang reflection. Amen. So number 3, ito na yung kahuli-uli yan. Deuteronomy chapter 6,
verse 13, ang sabi diyan, "Fear the Lord your God, serve Him only, and take your oath in His name." Amen? So, kung tayo pala, meron tayong covenant sa ating Panginoon, ma-experience mo yung fear the Lord and His honor. And sabi, serve Him only. So, maganda mga kapatid na talagang makita to, maunawaan natin to. When we fear the Lord, dapat we serve Him only. Wala tayong ibang master. Kaya kung every Sunday, di ba, wag mo na tingnan yung trabaho mo. Mag-rest ka muna sa Panginoon. And sabi niya, ang sabi diyan ay yung oath, katunayan sa buhay natin na we fear the Lord and serve Him. In obedience as a reflection, doon sa number 2, obedience as a reflection of honor, it comes from a place of a genuine respect and understanding can be seen as a tangible expression of honor. So in Romans chapter 12, verse 9 to 11, sabi diyan, love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. So, ipinapakita diyan, yung tangible expression of honor, dapat we sincerely must be seen in us upang yun nga yung sinasabi ko kanina, hindi na tayo nadadaya ng mga mundong bagay. Or which is hate, that is evil, cling. Dapat makita natin yung ando na tayo sa nakikita mong kabutihan na ginagawa ng Diyos. Be devoted to one another in love. Kaya sabi ko kala Ate Jo at saka kay Ate Nini kahapon, dapat ito yung maranasan, no? Ito yung talagang ng church, ministry ng church, doon sa mga taong may mga pangangailangan. Andoon tayo to serve them. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep spiritual fervor serving the Lord. Napakalinaw mga kapatid na sinasabi ng Panginoon diyan. At ang pangatlo, honor and obedience in relationship. So makita mo dito mga kapatid is honor and obedience sa ating relationship. Sabi diyan, in family life, honoring parents and elder through obedience is considered essential for creating a positive and respectful environment. Similarly, in marriage, honoring a spouse through obedience and respect is a key aspect of a strong relationship. Para maging matibay, mga kapatid, ang bawat relasyon ng pamilya ay sinasabi dito na we should honor and obedience sa ating mga relationship. So makikita natin dyan sa buhay natin as a family. Kung paano natin ino-honor yung mga parents and elders through sa ating pagsunod and creating positive and respectful environment. So magmamanifest yan, kapatid. So sabing ganon, iba ka na. May distinction ka na. As we honor and obedience to God, merong mga tatlong bagay na tayong dapat tandaan. Una, honor as a foundation for obedience. Pangalawa, obedience as a reflection of honor. At pangatlo, honor and obedience in relationship in family life. Kapatid, ang salita ng Diyos ay buhay. Tunay na ipinapakita dito kung paano nagmamanifest o nagre-reflect ang Panginoon sa atin when we honor and obedience sa ating Panginoon. The true values and relationship towards God. I want to challenge each and every one of us sa oras na ito na bilang isang mananampalataya, bilang isang body of Christ of South Sea Toms Christian Bible Church, dapat maging matibay, maging malalim yung pagbibigay ng malalim na pagtingin, respeto, pagmamahal, pagbibigay galang,
una sa Panginoon. Pangalawa, nakikita mo ba yung family is united in spirit to God? That merong peace sa bawat pamilya. Alam mo, ang isang bagay na makikita mo, kung pinag-uusapan na yung condition ng spirituality nung anak mo, siguro it's time to magkaroon tayo ng family altar o family devotion. Makita sa bawat isa yung talagang united. Hindi lang ikaw isang kuya. Kumbaga, merong pag-ibig. Bilang isang kuya, bilang isang ate, bilang siblings, nakikita yung unity. Kung aalis yung isa, sama ang lahat. Yung mga ganon, kapatid. At mas makikita natin yung pagpapalakas bilang isang tayo ay pamilya ng Diyos. That in our family, we are Christ-centered family to honor and obeying towards God. Let us pray. Father God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Lord, tunay na we remind us, Panginoon, na makita yung yung kadakilaan mo. Kung paano ma-experience yung kapangyarihan mo. Kung paano namin ibibigay yung aming burn offering, Panginoon, yung aming buhay para sa iyo. Lord, I pray na ang bawat isa ay nabigyang hope, nabigyan ng reminders, Lord, na encourage dahil bilang isang anak, Lord, sinasabi mo na to honor you, we must obey our parents. Lord, salamat dahil ikaw yung author ng isang pamilya. Nagbigay ka ng isang haligi ng tahanan at ilaw ng tahanan. At ito ang bunga ay yung mga anak. Lord, salamat dahil you are a perfect God. At nawa, Lord, I pray that every family, Lord, will be united in spirit. Na ang pinag-uusapan, Lord, ay hindi yung mga problema, bagkus, Lord, ang pinag-uusapan ay yung kadakilaan mo. Lord, bigyan mo kami ng desire sa aming puso na unahin ka. Na in every way, Lord, ng aming buhay. Hindi kami makapag-skip na kahit paano, Lord, ay magkaroon kami ng pag-uusap tungkol sa iyo bilang isang pamilya. At it will be malaking effect, Panginoon, sa isang pamilya na magkaroon ng Christ-centered family. Lord, I also pray, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, kung ang bawat isa ay isang empleyado o ang iba ay isang mga master, Lord, na nagpapatakbo ng kanilang business o kumpanya o isang leader ng church o pastors, Lord, that will able, Panginoon, na magkaroon ng equal na pagtingin, Panginoon. Na magkaroon kami ng equal expression, Panginoon, ng honoring at how we treat our how we treat, Panginoon, yung aming mga subordinates, Lord, na truly we honor you. As we obeying, Panginoon, maging faithful kami, being a servant, Panginoon. Tunay, Lord, na yung wholehearted heart, Panginoon, maging sincere ang aming puso to obey you, to honor you. At laging i-remind mo, Panginoon, na ito yung tama dahil ito yung first commandment mo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and all your mind. Ito yung unang utos mo, Panginoon, na dapat laging nakaukit sa aming utak, nakaukit sa aming isip at aming puso, Lord, na lagi ka naming unahin. Lord, salamat sa reminders, Lord, na mayroong gantong mga kataga sa iyong mga salita na it enhance our values and relationship, Panginoon. Kung paano namin maipapakita, Lord,
yung tamang values and respect towards you and towards to our parents, towards to our leaders, towards to sa may katungkulan, Panginoon. Magpasakop kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Magpakasakop kami, Panginoon, sa iyong glory. Upang sabing ganon na you will bless us, O Lord. There will be reward. Hahaba ang buhay ng bawat sumusunod sa iyo. Hahaba ang buhay, Panginoon, ng naniniwala sa iyo at nanampalataya sa iyo at nagpapasakop. Dahil we see the sovereignty of your ownership, Lord. Lord, tunay na unite us in spirit, Panginoon, sa tamang pamamaraan, Panginoon, na ang iglesyang ito, Lord, ay sumasang-ayon, Panginoon, sa mga tamang layunin o yung will mo, Panginoon, para sa iyong mga anak. Lord, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon muli na maghayag ng iyong mabuting balita, Lord. And I hope, Lord, na it brings life, Panginoon, and light to each and every one of us, Lord, that it serves, Lord, na a burnt offering, Panginoon, sa iyo. Lord, I declare, Panginoon, yung kapangyarihan mo sa aking buhay. Natunay, Lord, na lagi mo akong gamitin sa isang mabunga at peaceful, Panginoon, na paglilingkod sa iyo. Lord, I also pray, Panginoon, sa aking kapatid na ngayon ay nasa banig na karamdaman. Tunay na I believe, Lord, na ibabangon mo siya. Ibabalik mo, Panginoon, yung mga nanghihinang part ng kanyang katawan. Lord, naniniwala po ako na andun ka palagi. Your presence are there, Panginoon. Ginagawa mo itong bagay na ito dahil upang makita namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. May tinuturo ko sa aming mga bagay, Panginoon, na maybe dapat na naming itama. Lord, salamat dahil andiyan ka palagi to restore us. Andiyan ka palagi to redeem us, Panginoon, sa aming mga kahinaan. At tunay, Lord, na salamat, Panginoon, ang ginagamit mong iglesyang ito, Lord, na nagbibigay pag-asa, Panginoon. As ngayon, kami ay mag-undergo sa water baptism, Lord. Bless mo ang lahat ng mga anak mong tunay na nagbigay, Panginoon, ng pagpapasakop at pagsunod, Panginoon, sa iyong tungkulin, Lord. Salamat sa buhay nila na tunay na ikaw yung mag-drive, Panginoon, sa buhay nila. Tunay na maranasan, Panginoon, ang mga anak mong ito, ang kapayapaan, ang pagkasi, Panginoon, ng banal sa Santong Espiritu ang manguna sa kanila upang makita na nila, Panginoon, how to honor and obey you. Lord, thank you for this moment, Lord. At tunay na itinataas ko ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone.